Matapos naman itong makapagwika, sa isang kisap mata, nakita niya ang awan-awan na gumagawa ng mga hagdan gamit ang lupa. May umiikot ding hangin sa kaliwang kamay nito na sinasabayan naman ng mga buhangin at bato. Dahil sa pangyayari, agad namang sumunod doon si Orlan para tumulong. Ipinalabas na rin niya noon ang gabay ng kanyang ama sa kadahilanang ang buong akala niya isa yung kompetisyon para maipakita din sa kaibigan ng kanyang ama ang kanyang husay pagdating sa paggamit ng mga lihim na karunungan. Nang mapansin naman ito ang kanyang ginawa, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Tunay ngang anak ka nga ni Goryo." Kasabay ng pagwika ng lalaki ay ang buong puwersa naman itong pagsapak sa mga gabunang nakapalibot sa kanyang mag-ina. Bagaman may kakayahan pa ang anak nitong makipaglaban, hindi niya na yun pinahintulutan pa gawa ng kitang-kita nila sa estado nito ang tindi ng pinsala nitong natamo. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis naman nilang napalayas ang mga nilalang na yon sa pamamagitan ng pinagsama nilang lakas. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga gabunang naninirahan sa bundok ng San Cristobal, dali-dali naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng mag-iina nito. Sa paglapit naman ng awon-awon sa panganay nitong anak, halos hindi naman ito maipagkakaila ang matinding pagkabahala. Isa kasi sa mga kahinaan ng mga awon-awon ang pagkakaroon ng salat na kaalaman pagdating sa panggagamot. Nang mapansin naman yon ni Orlan, agad naman niyang kinuha ang ibinigay nitong lunas sa kanya. Matapos naman niya yung makuha, mahinahon naman siyang humawak sa balikat nito habang nagwiwika ng, "Huwag kang mabahala. Nandito ako. Mapapagaling natin yung anak mo. Magtiwala ka lang." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong sinubukang kumalma pagpapakita ng pagtitiwala sa kanya. Nang mapansin naman yon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang binubuksan ang garapon. Hindi naglaon, paglabas naman ng napakabangong amoy nito, agad naman niya yung inihip sa katawan ng binatilyo na kasalukuyan ng nanghihina. Matapos naman niya yung maisakatuparan, doon na niya inumpisahang haplusin ang mga sugat nito gamit ang langis na nilalaman ng garapon. Madiin man ang pagkakahagod ni Orlan, hindi naman yun gaanong pinapansin ng binatilyo, gawa ng ang nais lang nitong mangyari, maibsa ng matinding sakit at hapdi na nararamdaman nito. Kalahating oras pa ang dumaan, nang matuyo na ang langis sa katawan ng binata, doon pa lamang yon nagkaroon ng lakas para umupo. Minabuti muna nilang magpahinga sa lugar na yon, gawa ng bukod sa nanghihina pa ito, marami din silang napapansing mga engkantong gumagala sa buong lugar. Ayon kay Orlan, na yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng anino ng mga nilalang na halos triple ang laki kung ikukumpara sa isang matandang puno ng akasya. Bagaman hindi niya masipat ng maigi ang wangis nito, sapat ng basihan para sa kanya ang kakaibang wangis ng anino ng nilalang. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng awon-awon ang kanyang pagkamangha, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagsasabi ng, "Mga nangangalaga sa bundok ng Banahaw, ang mga nilalang na yan. Hindi tayo niyang gagalawin, pero mas mainam na iwasan natin humarang sa kanilang dinaraanan.
Bawat isa sa kanila, katumbas ng hari ng isang makapangyarihang bansa. Sino man ang maglakas ng loob na kumwestiyon sa kanilang pamamahala, kamatayan ang naghihintay na parusa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang hindi lang pala ang mga nilalang na yon ang kasalukuyang naghahari sa bundok. Bukod kasi sa mga ito, may mga diwata pang naninirahan sa tuktok kung saan ito naman ang nagbibigay kautusan sa mga nilalang na yon. Saklaw din ng kapangyarihan nito ang lahat ng engkantong nakikisilong sa lugar na kanilang pinaghaharian. Matapos naman nilang makapag-usap, nagdesisyon na sila noong bumalik sa kubong pinamamahayan ng mga ito. Bukod kasi sa medyo malalim na ang gabi, napagtanto din nilang papasapit na ang madaling araw. Para sa awon-awon, hindi magiging maganda kung mananatili pa sila ng matagal sa lugar na yon. Bago kasi sumapit ang bukang liwayway, may mga naglilibot doong mga nilalang na pawang mga alipores ng diwata ng kamatayan. Naghahanap yon ng mga naghihingalong nilalang para akayin patungo sa kabilang buhay. Dagdag pa ng lalaki na kapag naabutan sila nito, wala silang kakayahang yon ay labanan, gawa ng bukod sa walang kamatayan ang mga ito, hindi rin yon tinatablan ng kahit na anong uri ng sandata na ginawa lamang ng tao. Nang marinig naman ni Orlan ang tungkol sa bagay na yon, agad naman niyang tinulungan ng panganay nitong anak na makatayo. Siya na rin ang pumasan dito nang sa gayoy masiguro niyang makakarating sila sa bahay nito bago sumapit ang bukang liwayway. Ilang minuto pa noon ang lumipas, matagumpay namang narating ni Orlan ang tahanan ng kaibigan ng kanyang ama. Pagpasok naman nila sa loob, minabuti naman nilang magpahinga na nang sa gayoy meron silang maitatabing lakas kinabukasan. Sa kasagsagan naman ng pamamahinga noon ni Orlan, kahit papaano naging kampante naman siya. Nasisiguro niya kasi noon, hindi rin basta-basta ang tahanan ng mga awon-awon, gawa ng sa mismong bakuran pa lamang nito, nagkalat na ang iba't ibang uri ng pangontra na halos hindi niya mawari kung para sa anong uri ng nilalang. Hindi lang yon, pansin niya rin ang iilang engkantong kaibigan ng mga ito na balot ng baluting bato ang buong wangis. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, humingi siya ng permiso sa lalaking yon na magsanay sa ilalim ng pamamahala nito. Inaasahan naman niyang hindi yon tatanggi, lalo pat siya ang kasalukuyang gumagamot sa anak nitong sugatan. Nang marinig naman ng awan-awan ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Naniniwala kasi ito, yun na lamang ang maitutulong niya sa naiwang anak ni Goryo. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang mamanahin niyang karunungan magbibigay sa kanya ng karagdagang kapangyarihan upang makaligtas sa mga nilalang na makakaengkwentro niya sa daan. Matapos naman nilang magkasundo, agad namang inasikaso ni Orlan ang anak nito. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa tuwing umaga bago sila magsanay. Sa paglipas pa ng mga araw, marami na siyang nalamang sikreto ukol sa mga awon-awon. Una niyang nalaman sa mga ito, di hamak na mas mabagal ang kanilang pagtanda kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Kaisa din sila ng kalikasan, kaya kahit mga elementong hindi saklaw ng kanilang mutya, may kakayahan silang gamitin ito. Yun nga lang, meron yung limitasyon.
Kaya para lumamang sa laban, nagiging maingat sila sa paggamit. Ayon pa kay Orlana, hindi rin yon ang uri ng mga antingerong nakikita sa mga bayan-bayan, gawa ng kadalasan sa mga awon-awon, naninirahan sa mga bundok. Binubuo rin sila ng ilang pamilyang may malapit na kaugnayan sa bawat isa, nang sa gayoy kapag sumapit ang panahon ng krisis, madali silang makakapagtulungan. Dagdag pa niya na, lubos siyang namamangha sa mga abilidad nito, gawa ng hindi yun madalas na masilayan sa mga pangkaraniwang antingero. Sa loob ng halos 3 linggo, marami na siyang nalaman ukol sa mga antingerong yon. Bilang pagpapasalamat din ng ama ng binatang tinulungan niya, binigyan siya nito ng isang kulay pulang kristal na sumisimbolo naman sa mutya ng apoy. Ayon sa lalaki, gamitin niya lamang ang abilidad nito kung sakali mang wala na siyang mapagpipilian. Masyado kasi yung mapanganib sa kanya, lalo pat hindi yun kusang ibinigay ng elementong gumagabay dito. Sa maling paggamit, maaaring matusta ng mutyang yon ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng babalang ibinigay nito sa kanya, mariin itong inilahad na makakayanan niya yung pangalagaan. Nang marinig naman niya ang lahat ng panganib na maaaring idulot ng mutya, hindi naman niya maiwasang matuwa, gawa ng matagal na niyang nais subukin kung gaano ba kalakas ang swerteng tinatangan niya. Kampante rin siya noong makipaglaro ng apoy sa kamatayan, lalo pat marami din siyang dalang panlunas na magsisilbi niyang takbuhan kung sakaling magkamali siya ng paggamit sa mutyang yon. Sa pagdating naman ng puntong tapos na siyang masanay ng lalaki, nagdesisyon na siyang magpaalam dito. Bago siya umalis, inalok muna niya sa mga ito ang kanyang serbisyo para tumulong sa pagpapalayas ng mga gabunan na namumugaran sa bundok ng San Cristobal. Ngunit, nang marinig naman yon ang pamilya ng mga awon-awon, tumawa lang naman ang mga ito habang inilalahad sa kanya ng padre de pamilya nito na hindi na nila kailangan ang tulong ni Orlan. Kaya na namin to, kaibigan. Umusad ka na. Alam kong hindi ka na makapaghintay na makita ang iyong ama. Huwag mo kaming alalahanin. Ilang siglo na kaming nakikipaglaban sa mga nilalang na yan. Kayang-kaya namin sila, anumang oras. Wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, masaya naman siyang nagpaalam sa pamilyang yon habang paulit-ulit na nagpapasalamat ukol sa ginawa nitong pagkupkop at pagturo sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, niyakap lang naman siya ng lalaki habang bukal sa loob nitong inilahad ang tuwa ng kanilang pamilya dahil sa pagkakataong ibinigay niya para makilala sila. Matapos naman ang kanilang taus-pusong pagpapaalam sa bawat isa, agad namang nilisan ni Orlan ang bundok ng Banahaw. Napag-alaman niya kasi noon, hindi sa lugar na yon mamamalagi ang kanyang ama. Kung tunay ngang napuspos yun ang kapangyarihan ng demonyo, hahanap yun ng lugar na aangkop sa abilidad at presensya nito. Alam nyo, sa totoo lang, na sa panahong yon, wala talagang kaide-ideya itong si Orlan kung saan siya tutungo. Bukod kasi sa walang bakas na iniwan ng kanyang ama, tanging ang kutob lamang niya ang kanyang ginagamit para masundan ito. Imposible man yon sa paningin ng iilan. Naniniwala noon si Orlan
na sa pamamagitan ng ganoong kaugnayan, buwan at taon na lamang ang bibilangin bago sila magkita. Inaasahan din niyang mahirap ang gagawin niyang paglalakbay, pero alang-alang sa kanyang sariling kapanatagan, kinakailangan niya itong gawin. Naniniwala kasi siya na kapag sumuko siya sa mga oras na yon, habang buhay nang hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa. Siyempre bilang anak, mapapaisip din siya kung buhay pa ba o patay na ang kanyang totoong ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, kung saan-saang lupalop na siya nakarating. Habang binabagtas niya noon ang daan, iisang lugar na lamang ang kanyang nais puntahan, at yon ay ang gulugod ng Pilipinas, kung saan andoon ang kabundukan ng Sierra Madre. Kahit alam ni Orlan kung gaano ito kalawak, naniniwala siya doon nagkukubli ang kanyang ama. May mga parte kasi sa lugar na yon na pawang puspos ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang kanyang pinagbasehan naman ng ganoong bagay ay ang mga usap-usapang kanyang naririnig sa mga baryong napuntahan na niya. Dalawang linggo pa ang lumipas. Milya-milya na ang layo ni Orlan sa lugar ng Dolores. Gayunpaman, kahit nakausad na siya ng ganon, hindi niya pa rin maipagkakaila na natatanaw pa rin niya ang bundok ng Banahaw sa lugar na kinaroroonan niya. Akala niya magiging matiwasay na noon ang kanyang paglalakbay, pero dumating ang isang hapon na napadpad siya sa isang maliit na liblib na baryo. Mababait naman ang naninirahan sa lugar, pero may mga napapansin siya doong kakaiba. Kahit umaga, siguradong sigurado noon si Orlan na nagkalat sa lugar na yon ang mga aswang na nagbabalat kayo. Bagaman hindi siya nababahala sa mga kapitbahay nito, hindi naman niya maipagkakaila na nagbibigay yon ng salot sa mga karatig baryo. Kung tutuusin, hindi naman niya yon problema, pero nang akmang aalis na siya, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Hindi ganito ang ugaling kinagisna ng iyong ama. Nauunawaan kong marami kang iniisip. Pero sana, huwag mong kakalimutan ang mga taong matagal na panahon nang humihingi ng tulong. Dumito ka muna. Tulungan mo ang mga taong naghihirap sa lugar na ito. Sa ganoong paraan, doon pa lamang kita papayagang umalis." Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng kanyang gabay, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit anuman kasi ang palusot na isipin niya, aminado siyang tunay at makabuluhan ang mga bagay na inilahad nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa looban ng baryo para tumungo sa isang maliit na kapilya na nagsisilbing bahay dalanginan ng mga taga-baryong naniniwala sa Panginoon. Pagdating naman niya sa lugar, agad namang bumungad sa kanya ang isang pari na taimtim na nagdarasal sa harapan ng altar. Sa estado nito, alam ni Orlan na naghihirap na yon sa buhay, pero labis naman siyang humahanga rito buhat sa katatagan nitong ipinapakita sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya, dahan-dahan naman siya doong lumapit para sabayan yon sa pagdarasal. Maya-maya pa, pagluhod naman niya sa tabi nito, taimtim naman siyang nanalangin habang pilit na sinasariwa ang lahat ng kasalanang nagawa niya.
Habang nasa kasagsagan noon ng pagdarasal itong si Orlan, napansin naman niya ang pagtigil ng pari. Pag-upo naman ito sa kanyang tabi, agad naman siyang napatayo para kausapin ito. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman siya sa paring yon habang masaya itong kinukumusta. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napayuko naman yun saglit sa kanyang harapan habang sumasagot ng, Ayos lang naman ako rito. Salamat sa iyo dahil kahit papaano naramdaman kong meron pa ring nag-aalaga sa akin. Hindi madali ang buhay ko rito, pero alam ko parte ito ng pagsubok sa akin ng Diyos. Ikaw, kaibigan, pansin kong isa kang manlalakbay. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba aalis? Malapit nang pumatak ang kagat ng dilim. Hindi magiging maganda para sa iyo ang maglakbay ng 10 oras. Kung gusto mo, pwede ka ritong magpahinga sa tahanan ko. Ako na ang bahala sa lahat ng iyong pangangailangan. Yun nga ang dahilan ko, Padre. Kaya ako bumisita dito sa bahay dalanginan. Naparito ho ako para makisilong sa inyo. Sa ngayon, wala akong ibang hinahangad kundi ang makausap kayo. Naniniwala ho ako na yung taong hinihintay ninyo. Sagot naman ni Orlan sa pare. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inanyayahan sa maliit na kubo nitong nakalagay sa loob ng simbahan. Pagpasok naman niya sa loob, una namang bumungad sa kanya ang mga sinaunang kagamitan na karaniwang ginagamit sa mga krusada. Nagkalat din doon ang mga sinaunang sandata na animoy nagsisilbi na lamang palamuti ng pare sa mismong bahay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na kaya pala yun merong mga ganoong koleksyon ay dahil sa pagmamahal nito sa mga kasaysayang may kaugnayan sa pananampalataya. Ayon pa sa pari na, merong iilan sa mga pagmamay-ari niyang armas ang pinaniniwalaan niyang may natatanging kakayahan. Gayunpaman, bigo naman niyang maipamalas ang totoo nitong potensyal dahil sa kawalan niya ng kaalaman pagdating sa lihim na karunungan ng mundo. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, agad naman niyang itinanong ang tungkol sa gamit na tinutukoy nito. Dahil dito, agad namang kinuha ng pare ang isang patalim na may malapunyal na haba na parang kalis ang disenyo. Sa estado nito, kalawangin na yon at napakaluma na. Sira-sira na rin ang hawakan ng punyal. Pero paghawak naman ni Orlan sa bagay na yon, agad naman niyang naramdaman ang pagiging espesyal nito. Walang sabi-sabi, tinanong naman niya ang pare kung sino ang huling nagtangan ng punyal na yon. Kinumpirma niya rin dito, tunay ngang bukod tangi ito dahil sa presensyang nagmumula rito. Pagtatapat pa ni Orlan na maaaring kaya hindi niya yon mapagana ay dahil sa kawalan niya ng mutya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napabuntong hininga habang inilalahad ang mga rason kung bakit nagmamalabis siyang gamitin ang bagay na yon. Ayon dito, na kaya niya yon pinapangahasang tanganin ay dahil sa iisang rason lamang. At yon ay ang kagustuhan niyang mapuksa ang lahat ng masasamang loob na naninirahan sa lugar nila. Pagtatapat pa ng pari na, araw-araw na lang, yun palagi ang nakikita niya. Alam niya rin ang ginagawa nito sa mga karatig baryo, pero kagaya ng mga ordinaryong tao,
wala rin siyang magawa. Kung iisipin, kaya naman niyang pumatay ng aswang. Ngunit naniniwala siya, hindi niya kakayanin kung pagtutulungan siya ng mga ito. Isa yun sa mga rason ng pare kung bakit sa loob ng ilang taon niyang pamamalagi sa baryo, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan siya sa mga nangyayari. Dagdag pa nito na matagal na yung naghahanap ng makakatulong, pero karamihan sa mga antingerong napapadpad sa kanilang lugar, bigla na lamang nawawala pagkaraan ng ilang araw. Matapos naman yung mailahad ng pare, tapatan naman itong sinabi sa kanya na kung gusto niyang makuha dito ang punyal, kinakailangan niya munang palayain ang baryo mula sa kamay ng mga aswang. Mariin din itong inilahad na yun lamang ang kanyang pinapangarap, kaya nakahanda siyang isakripisyo ang lahat para sa kalayaan ng lugar nila. Pag-isipan mo ng maigi ang alok kong ito sa'yo. Alam kong ikakapahamak yon ang buhay mo, pero wala na akong pagpipilian. Kung hindi ako kikilos, habang buhay kaming malulugmok sa ganitong sitwasyon. Aanhin ko naman ang mga gamit na yan, kung unang-una hindi ko naman sila mapapakinabangan. Ikatutuwa kong ariin sila ng iba, na di hamak na mas karapat-dapat kumpara sa akin. Wika ng pari sa kanya. Matapos naman itong mailahad ang saloobin nito, agad naman itong ibinahagi sa kanya ang pinagmula ng punyal. Ayon sa paring yon, nakuha niya yon sa isang matandang pari na nagretiro. 2 dekada na ang nakakaraan. Bago yon naordinahan ng simbahan, namuhay yon bilang isang antingero na nililimusan naman ang karga ng mga paring katulad niya. Isa yon sa mga nagsisilbi nilang armas upang malipol ang mga nilalang na nagtatangkang sumira sa kanilang pinaniniwalaan. Mariin ding inilahad ng pare na magmula noong nakuha niya ang punyal, hindi na niya nakita pa yung paring pinalimusan niya nito. Kung kani-kanino na din niya yon ipinagtanong, subalit sa kasamaang palad, wala nang makapagsabi sa mismong kinaroroonan ng taong yon. Pagtatapat pa sa kanya ng pari na kahit isang beses hindi niya nagamit ang punyal sa kanyang mga kaaway. Bukod kasi sa salat ang paniniwala niya, wala rin siyang kapasidad na buhayin ang potensyal ng nasabing gamit. Nang marinig naman ni Orlan ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maiwasang magkaroon ng haka-haka ukol sa punyal. Sa isip-isip niya, maaaring hindi espesyal ang taong nangangalaga rito, kaya hindi yun binigyan ng pagkakataon ng gabay nito. Naniniwala rin siya na dahil sa ganoong pag-uugali ng gabay ng sandata, inaasahan na niyang malakas ang tinatanga nitong karga. Dahil sa naisip niyang yon, nagdesisyon siyang kunin ang gamit kapalit ng pagtupad sa kasunduan ng pare. Para kay Orlan, hindi naman yun mahirap, lalo pat kahit papaano may karanasan na din siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang kinuha ang sisidlan nito, sabay wika sa paring Yunang. Sige, sang-ayon ho ako sa gusto niyong mangyari. Mula ngayon, ituring mo nang tapos ang iyong problema. Ako na ang bahala. Bukas na bukas babalitaan kita tungkol dito. Matapos naman niyang makapagsalita, dahan-dahan naman niyang isinuksok sa kanyang bewang ang punyal. Pagtitigan naman nila ng pare, napansin naman niyang walang pagtutol sa mga mata nito, kaya ang ginawa niya, lumabas muna ng kubo para magpahangin. Sa paglalim pa ng gabi,
Habang pinagmamasda ni Orlan ang paligid, napansin naman niya ang iilang mga salot na sumasabay sa hangin. Maya't maya na rin ang pag-alulong ng mga aso, indikasyon na merong nangyayaring kakaiba sa baryo. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapansin naman niyang papasapit na ang 11:00 ng gabi. Dahan-dahan naman siyang pumasok sa loob ng kubo para puntahan ang pare. Pagdating naman niya sa higaan nito, nadatna naman niya yung kakatapos lang magrosaryo para sa gabing yon. Nang masipat naman siya nito, agad naman yung lumapit sa kanya habang tinatanong kung ano ang pakay niya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Orlan ang nais niyang mangyari. Uumpisahan ko na ho ang trabaho ko. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Tatapusin ko ang problema niyong ito. Bungad na wika ni Orlan sa pare. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Sa tono ng pananalita mo, para ka talagang kampanteng malilipol mo sila. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Hayaan mo, ipagdarasal ko ang tagumpay mo. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman itong si Orlan, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon, agad din naman siyang umalis sa bahay nito na ang tanging bitbit lang yung punyal na ibinigay nito sa kanya. Sa pagbagtas naman niya ng daan, tanging liwanag lang ang nagsisilbi niyang gabay patungo sa sentro ng baryo. Ayon kay Orlan, habang binabagtas niya ang daan, pansin na pansin naman niya ang katahimikang bumabalot sa buong lugar. Ultimo huni ng kuliglig at mga palaka, wala talaga siyang naririnig. Ang mas ikinagulat niya pa noon sa lahat, tuwing dumaraan siya sa mga bahay-bahay, walang asong kumakahol sa kanya. E nung hapon, alam niyang maraming alagang asong mga taga-baryo. Di lang yun pinuno, kakaiba rin ang simoy ng hangin sa lugar. Napakalamig nito, para bang nagyayelo. Halos manuot nga noon sa kanyang balat ang lamig, pero hindi niya ito gaanong iniinda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga niya ang sentro. Kagaya ng inaasahan, mag-aalas 11 pa lamang ng gabi, wala na siyang nasisipat na tao sa labas. Lahat din ng bahay na kanyang nakikita, wala nang gaserang nakasindi sa loob. Para kay Orlan, medyo nakakapanibago ang ganoong kaganapan. Dahil sa lugar nila noon sa Dolores, kahit hating gabi na, meron ka pa ring makikitang tao sa labas. Yung ilan kasi sa mga kababaryo niya, umuuwi ng 10 oras, buhat sa panunulo nito ng mga hayop. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagbigat ng presensya sa paligid, indikasyon na merong paparating. Inaasahan na rin niyang hindi ito pangkaraniwan, subalit kahit katiting na takot at pagkasindak, wala siyang ipinakita. Ayon kay Orlan, hindi pa sapat ang ganoong kaganapan para panghinaan ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa niya na ang mga ganoong presensya, normal na lamang para sa kanya. Noong nagsasanay kasi sila ng awon-awon, halos mahina pa yon kung ikukumpara sa presensya ng mga gabunan na kanilang nakaharap. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa unahang bahagi ng baryo, doon niya nasilayan ang isang matangkad na nilalang na paika-ikang naglalakad. Nakagapos ng kadena ang mga binti nito
at sa likod nito meron yung hawlang nakabaon sa kanyang mismong gulugod. May mga bakal ding nagsisilbing rehas ang ulo ng nilalang na yon, indikasyon na isa lamang itong alipin ng mga aswang naghahari sa baryo. Dahil sa kanyang nakita, kampante naman niya yung hinintay hanggang sa magkaharap na sila. Nang mapansin naman ni Orlan na ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya, agad naman niyang binunot ang hawak niyang punyal habang pilit na pinakikiramdaman ang presensyang nagmumula sa loob nito. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa nilalang na yon, bahagya naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng malakas na pag-angil. Pagsilay naman niya sa mga bubong ng bahay na nakatirik sa sentro ng baryo, doon niya nasilayan ang iilang mga aswang na gumagapang sa bubunga ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata ng mga nilalang na yon at sa abot ng kanyang pagkakatanda, parang nasa humigit 20 peraso ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa nang nagsibabaan ang mga nilalang na yon hanggang sa tuluyan na siya nitong masukol. Si Orlan naman noon, nanatili lang sa kanyang posisyon, maiging hinihintay ang pag-atake ng mga kalaban niya. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong paligid at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang aswang na dahan-dahang nag-aanyong tao. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Maputi na rin ang mga buhok nito at sa estado ng nilalang na yon, parang hindi pa yon nakakain sa loob ng isang buwan. Nang mapansin naman yon ni Orlan, kampante naman niya yung kinaharap habang matyagang naghihintay sa kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, kampante namang lumapit sa kanya ang matanda habang nagwiwika ng, "Ikaw ang pagsampung antingerong dumayo rito. Lahat ng mga sinundan mo, hindi nakaligtas. Ngayon dahil maganda ang araw ko, bibigyan kita ng panahon para baguhin yung pasya mo. Umalis ka na at mangako kang huwag ka na ritong babalik pa. Sa gayong paraan, ipinapangako ko na kakalimutan kong nagkasalubong tayo ng landas sa lugar na ito." Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng matanda, tumawa lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi na yan kailangan dahil walang sino man sa inyo ang makakapagpabago ng pasya ko. Naparito ako dahil sa pabor sa akin ng pare. Kayo ang suklat sa lugar na ito na kinakailangan ng mabura. Magsipaghanda kayo. Wala akong ititira sa inyo kahit isang buhay." Matapos naman niyang makapagsalita, tanging pag-angil lang naman ng mga aswang ang kanyang narinig. Hindi naglaon, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod ng matandang kausap niya, dahilan para ihanda niya rin ang tangan-tangan niyang punyal. Maya-maya pa, pag-unday naman ito ng saksak sa kanyang tagiliran, walang pagdadalawang isip niyang hiniwa ang braso nito na siyang naging sanhi upang mapaatras ng bahagya ang nilalang. Akala nito nalapatan niya ng isang matinding pinsala si Orlan, pero pagsilay nito sa kanyang kaliwang braso, doon niya napansin ang tila bang pamamaga ng kanyang mga ugat. Mabilis na kumalat ang bagay na yon sa kanyang buong katawan na para bang isa itong lason. Dahil sa pangyayari, pilit naman yung nagtanong sa kanya ukol sa ginawa niya. Subalit, nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, tumawa lang naman siya, pagpapakita ng pang-iinsulto sa nilalang.
Nang marinig naman ng mga kasamahan nitong aswang ang naging sagot niya, doon na yon nagtulong-tulong para siya ay pabagsakin. Halos ginamit na nila ang kabuuan ng kanilang kakayahan, pero sa kasamaang palad, wala silang nagawa para mapangibabawan ang lakas ng abilidad na tinatangan ni Orlan. Hindi lang yon, nahirapan din ng husto ang mga aswang buhat sa kakayahan ng awon-awon na kanyang ipinamalas. Halos kapag ipinagdidikit niya noon ang dalawa niyang palad, merong nasusunog na buhay sa panig ng kanyang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, mabilis namang nalagas ang bilang ng mga ito hanggang sa hindi naglaon, dadalawang nilalang na lamang ang natira. Ang mga nilalang na yon nanatili sa kinaroroonan ng matanda, pagpapakita ng kanilang katapatan. Nang mapansin naman niya ang ikinilos ng mga ito, hindi naman niya maiwasang mapahanga rito. Subalit, kahit gano'n ang kanyang naramdaman para sa mga nilalang na yon, hindi pa rin natinag ang kanyang pasya na lipulin ang mga ito. Dahil pinahanga niyo ako sa inyong katapatan, hayaan niyong ibulgar ko sa inyo ang iilan sa mga abilidad ko. Nagtatangan ng laso ng punyal na ito. Konting sugat lang na inyong matatamo, sapat na yon para patigilin ang pagkilos ng katawan ninyo. Hindi ito nakakamatay, pero ang taglay nitong lason, sapat nang matalo ang kahit na sino. Alam niyo, sa totoo lang, ngayon ko palang tinangan ang armas na ito. Masaya ako sapagkat kayo naging daan para magising ang gabay nito na ilang siglo nang natutulog. Wika ni Orlan sa mga nilalang na yon. Kasabay ng kanyang pagsasalita ay ang pagbabago naman ng anyo ng punyal. Yung mga kalawang na nakabalot sa kabuuang wangis nito, dahan-dahan na yung kumakalas hanggang sa maibulgar na sa kanila ang napakaganda nitong wangis. Hindi lang yon, bumalik na rin sa dati ang hawakan nito at halos gumaan yon ng husto. Pagsilay naman ni Orlan sa punyal na yon, doon tumambad sa kanya ang isang dambuhalang ulo ng sawa na nakaukit sa hawakan nito. Kakaiba rin ang talim ng punyal dahil bukod sa kulay itim ito, nagkukulay berde ang tulis nito tuwing nasisinagan yon ng buwan. Ayon pa sa kanya na, sa puntong yon, doon pa lamang niya napansin ang ganda ng mahiwagang sandata. Dagdag pa niya na, maihahalin tulad niya ang ganda nito sa isang mamahaling diamante. Matapos naman yung masilayan ni Orlan, muli na naman siyang natigilan nang marinig niya ang gabay ng kanyang ama na nagwika sa isipan niya. Ayon sa nilalang na yon, na ang panibagong armas na tinataglay niya ay nagbigay din ng karagdagang lakas para rito. Pagtatapat pa nito na, isa din yon sa mga bagay na kanyang hinahanap kung kaya't naisipan nitong makipag-isa sa layunin ng kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, naging palaisipan naman yun sa kanya, lalo pat wala siyang kaide-ideya ukol sa mga bagay na sinasabi ng nilalang na yon. Noong una, inakala niyang nakikipagbiroan lang yun sa kanya, pero pagkaraan pa ng ilang minuto, lahat silang naroon, hindi maiwasang magulat dahil sa ginawang pagpaparamdam ng nilalang. Sa isang iglap, nagpakita yon sa kanyang likod, kung saan sa may bandang balikat nito, naroon ang isang gahitang ahas na may kulay berdeng kaliskis. Habang tinatago ng buwan ang wangis ng kanyang gabay, hindi naman maipagkakaila ng mga aswang na nasa harapan niya ang matinding pagkasindak. Pagsilay naman doon ng anghel,
Dahan-dahan naman itong itinuro ang mga aswang kung saan ito naman ang nagbigay daan para sa ahas na sugurin ang mga ito. Sa isang iglap, mabilis naman yung sinakmal ng ahas habang pilit naman itong pinupuluputan ang matandang aswang na kanyang nakasagutan. Hindi naglaon nang mapansin ni Orlan na wala na yung kakayahan para lumaban. Doon na niya yon nilapitan para tanungin. Noong una nagmamatigas pa ang matanda, pero dala na rin ang pagkasindak sa anghel na gabay niya. Napilitan na yung magsabi ng totoo. Ayon sa matandang yon, binubuo ng 3 angkan ang mga aswang na naninirahan sa baryo. Ang lahi nila ang pinakamababa, na siya namang ang tanging trabaho lamang, kumuha ng pagkain para sa nakakataas nilang kauri. Nagbigay babala rin yun sa kanila na hindi kasing hina nila ang 2 lahing naghihintay sa kanya. Mariin din itong inilahad na dahil sa pangyayaring yon, paniguradong nalaman na ito ng mga aswang na kanilang pinagsisilbihan. Pagtatapat pa ng matanda na, hindi yon titigil hanggat hindi sila nito na ipaghihigante. Matapos naman yung marinig ni Orlan, napangiti lang naman siya habang patuloy na pinagmamasdan ang dahan-dahang nanghihinang nilalang. Sa isang kisap mata, agad namang tumigil ang paghinga nito buhat sa pagpulupot doon ng ahas. Nang mapagtanto naman niyang yon ay patay na, agad naman niyang inutusan ng ahas na lulunin na yon ng buo. Dahil sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong sinunod ng nilalang, kalakip ang iilan pang mga bangkay ng aswang na nagkalat sa daan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang naglaho ang kanyang gabay, senyales na ligtas na ang lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman niyang bumalik na sa kubong pinagtitirhan ng pari upang ilahad ang magandang balita. Habang binabagtas naman niya noon ang daan, pansin na pansin naman niya ang iilang mga taong nagmamasid mula sa bintana ng mga bahay nito. Siyempre, hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya yun makakausap. Pagdating naman niya sa kubong pinagtitirhan ng pare, nadatna naman niya yung nakaupo sa labas, tahimik na naghihintay sa kanyang pagbalik. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman yung tumayo habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Dahil dito, masaya naman niya yung sinalubong, bitbit ang isang magandang balita. Sa kanilang pag-uusap, lahat ng nangyari inilahad niya sa pare. Ultimong pagbabago ng anyo ng punyal, ipinakita niya rin dito nang sa gayoy hindi yon magduda sa kanya. Pagsilay naman ito sa punyal na pagmamay-ari niya, abot langit naman ang pagtataka nito ukol sa nangyaring milagro. Ayon sa paring yun na, maging ito man, hindi inaasahan ang ganoong kaganapan. Dagdag pa nito na, karapat dapat nga siyang magtanga ng ganoong armas, gawa ng siya lang ang natatanging sinunod ng mahiwagang sandata. Matapos naman yung marinig ni Orlan, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa pari ng, "Inaasahan ko na rin ho ang bagay na ito. Alam mo kasi, Padre, ang mga mahihiwagang sandata, nabubuhay lamang yan sa kamay ng mga antingero. Isang bagay na alam ko, na kailan may hinding-hindi ninyo mauunawaan. Nga pala, 2 araw pa ang pananatili ko rito sa bahay mo. Batid kong hindi pa nagtatapos ang lahat ng problema ngayong gabing ito." Nang marinig naman ng pari ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito
habang sumasagot sa kanya ng, Huwag mo akong isipin. Unahin mo muna ang sarili mo. Pasensya ka na kapatid. Wala akong magagawa para tulungan ka. Kung sana ang tingero rin ako, edi hindi ko ihaatang ang problemang ito sa iyo, hindi ba? Dahil sa sinabi ng pare, minabuti naman niyang manahimik na lang. Sa halip, niyaya niya na yung pumasok sa loob para naman kahit papaano makapagpahinga na sila. Kinabukasan pagising nilang dalawa, agad naman silang sinalubong ng isang nakakapangilabot na balita. 20 katao sa kanilang baryo noon ang kasalukuyang nawawala. Pilit na rin yung hinahanap ng mga taglugar, pero sa kasamaang palad, wala silang nakikitang bakas na maaaring makapagtuntun sa mga ito. Matapos naman yung marinig ni Orlan, minabuti naman niyang abisuhan ng pare na iwasan ng mangialam ukol sa bagay na yon. Dagdag pa niya na, ang mga panauhing nawala sa baryo ay walang iba kundi yung mga aswang na ipinakain niya sa ahas. Inaasahan na rin niyang mangyayari ang ganoong senaryo, ngunit sa kasamaang palad, wala naman silang magagawa para mabago ito. Naniniwala si Orlan na hindi lahat ng bagay kinakailangang malaman ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa niya na, lilipas din ang ganoong usap-usapan sa baryo, kaya na may mas mainam na iwasan na nila doong mangialam. Nang marinig naman ng pari ang kanyang sinabi, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod. Habang tumatakbo noon ang oras, pinili naman nilang ituon ang kanilang mga wisyo sa paghahanap sa angka ng mga aswang na kasalukuyang pinupunteriya niya. Ilang beses na rin nila noong nilibot ang baryo, pero sa hindi maunawa ang pangyayari, wala siyang nararamdamang ni isa sa mga presensya nito. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Orlan na maaaring hindi yun namumugaran sa mismong baryo. Para naman makumpirma niya ang kanyang haka-haka, nagpatulong sila sa mga mamumundok na maglibot sa mga liblib na lugar malapit sa baryo. Hindi naman naging madali ang ganoong paglalakbay, sa kadahilan ng kilo-kilometro din ang layo nito sa bawat isa. Mabuti na lang, nalibot yon nila Orlan bago sumapit ang 4:00 ng hapon. Sa kanilang paglalakbay noon, doon na rin niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ayon sa kanya na, sa kanilang paglalakad, meron siyang nakitang iilang mga tao na nagmamasid sa kanilang mga kilos. Siyempre, para hindi magkaroon ng gulo, iniwasan naman niyang pansinin ng mga ito. Gumana naman ang plano niyang yon, kaya ligtas silang nakabalik sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng gabi, kagaya ng inaasahan, mag-aalas 7 pa lang nagpaparamdam na ang mga nilalang. Habang pinagmamasda naman ito ni Orlan, hindi naman niya maipagkakaila ang galit ng mga nilalang na yon sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmanman niya sa mga ito, napag-alaman niyang nahahanay ang lahi ng mga nilalang na yon sa uri ng mga aswang gubat. Ayon kay Orlan, nakagaya ng pangalan ng mga ito, likas na sa mga ganoong uri ng nilalang ang manirahan sa gubat. Bagaman pangkaraniwan ang kanilang mga wangis, hindi sila maaaring maliitin, lalo pat may kakayahan silang utusan ang lahat ng engkantong nasa panig ng kaliwa. Kabilang sa mga ito ang mga itim na kapre, amumongo, mga elemento, at mga mangkukulam na nagpasilong sa kanilang mga kapangyarihan.
Hindi rin biro ang lakas ng mga nilalang na yon. Dahil kung pisikal lamang na lakas ang pag-uusapan, katumbas nito ang lakas na naibibigay ng ngipin ng kalabaw. Naniniwala rin si Orlan na makukunat ang mga balat ng aswang gubat sa kadahilan ng likas na sa mga ito ang pagbaon ng mga mutyang may kakayahang magbigay ng depensa sa mga katawan nila. Matapos naman niya yung masaksihan, hindi naman niya maipagkakaila ang pagramdam niya ng matinding tuwa. Sa isip-isip niya noon, dahil sa kanyang mga kalaban, mailalabas na naman niya ang buong potensyal ng kakayahan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman siyang bumalik sa loob ng kubo ng pare para abisuhan yon sa kanyang pag-alis. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ingatan ka nawa, Orlan. Maghihintay ako sa iyo rito hanggang sa matapos ang iyong trabaho. Inaasahan kong kagaya kahapon, tagumpay din ang iyong magiging dala pauwi. Nang marinig naman niya ang sinabi ng pare, dali-dali naman niyang isinarado ang entradang pinto nito. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa labas ng bahay nito, agad naman niyang tinahak ang daan patungong sentro. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglalakad, inaasahan na niyang manggugulo ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, nasipat niya ang iilan sa mga ito na pilit na naghuhukay sa mga bubong ng bahay na kanyang nadaanan. Pagsilay naman doon ni Orlan, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilapitan habang taimtim na nagpapalipad hangin ng mga usal. Matapos naman niya yung gawin, sakto naman ang pagbaling ng paningin sa kanya ng mga aswang gubat dahilan para mapabunot siya ng kanyang punyal. Sa isang kisap mata, parang kidlat naman yung lumapit sa kanya na siyang naging sanhi upang magpang-abot sila. Kahit ramdam na noon ni Orlan ang pagiging seryoso ng mga nilalang, pilit naman niya yung hinahayaan habang maiging naghahanap ng pagkakataon para atakihin ang mga ito. Sa abot rin ng kanyang pagkakatanda, nasa 3 aswang gubat ang kanyang kalaban noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, matagumpay naman niyang nahiwaan ang mga balat nito gamit ang kanyang punyal. Segundo lang noon ang dumaan, kagaya ng inaasahan, bigla na lamang bumagsak ang mga katawan nito sa lupa. Halos ilang beses ding sinubukan ng mga itong gumalaw para sunggaban siya, pero sadyang hindi nila kinakaya ang bisa ng lasong kumakalat sa katawan nila. Hindi naglaon, nang mapansin niyang wala ng kapasidad ang mga itong makipaglaban, agad naman niya yung nilapitan, sabay lapat ng kanyang kamay sa mismong ulo ng mga ito. Matapos naman niya yung gawin, inihipan niya ito ng 3 buhay na salita na siyang naging sanhi upang mabilis siyang lamunin ng apoy. Bagaman buhay pa ang mga ito, hindi naman niya yun nakitaan ng anumang paggalaw. Basta ang tanging nagawa ng mga aswang, sumigaw lang ng sumigaw hanggang sa malagutan na sila ng hininga. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad namang ipinagpatuloy ni Orlan ang kanyang paglalakad na para bang wala man lang nangyari. Maya-maya pa, nang marating na niya ang sentro ng baryo, doon bumungad sa kanya ang 5 aswang gubat, maiging nagmamasid sa buong paligid. Bawat isa sa mga ito meron ding daladalang mga alaga na binubuo naman ng 1 ahas, 2 aso at 2 pusa.
Pagsilay naman ni Orlan sa mga nilalang na yon, agad naman niyang napagtanto na hindi yon pangkaraniwan. Kahit sino naman siguro mapapaisip talaga, lalo na kapag nakakita ka ng aso na halos gakalabaw ang laki. Sa wangis din ng mga ito, alam niyang mababangis ang mga nilalang na yon, ngunit kahit ganon, hindi naman siya nakakaramdam ng kilabot. Naniniwala si Orlan na kahit magtulong-tulong pa ang mga ito, wala yung panama sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, agad naman niyang napansin ang pagharap sa kanya ng 5 aswang gubat. Habang pinagmamasdan siya nito, panay naman ang ginagawa nitong pag-aangil, indikasyon na hindi yun natutuwa sa kanyang pagpapakita. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Orlan nang masipat niyang sabay-sabay yung sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap, agad naman siyang nasukol ng mga ito, kung saan walang habas naman yung umatake sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman niyang inilagan ang bawat pag-atake ng mga nilalang para ipakita kung gaano siya kalakas. Nang mapansin naman ng mga ito ang kanyang ginagawa, bahagya naman yung umatras upang mag-isip ng panibagong plano. Medyo napansin din kasi ng mga ito na nasa ibang level na itong si Orlan kung ikukumpara sa kanila. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong napatahimik nang marinig niya ang isa sa mga ito na nagwika ng, Tanggap namin na hindi ka namin matatalo. Pero sa aming gabunan kaya, may pag-asa ka pa. Malakas ka lang ng konti, pero hindi ibig sabihin nun mapapangibabawan mo kaming lahat. Kung talagang matapang ka, hintayin mo rito ang aming supremo. kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-utos naman ito sa isa nitong kasama na puntahan ng nilalang na namumuno sa kanila. Nang marinig naman yon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa nilalang na yun ang, "Sige, mas maganda nga yan magkaharap kami ng mas maaga. Maghihintay ako sa kanya rito hanggang madaling araw. Siguraduhin niyo lang na hindi babahag ang buntot niyan." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, paulit-ulit naman siya nitong pinagmumumura, dala ng matinding galit nito sa kanya. Hinayaan lang naman yun ni Orlan sa kadahilan ng alam niyang yun na lamang ang magagawa ng mga nilalang. Kalahating oras pa ang lumipas, nanatili pa rin siyang naghihintay sa lugar na yon. Hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat yung ibang mga aswang gubat kanina pang bumalik sa kanilang pugad. Maaaring narinig nito ang kanyang paghahamon, kaya na may ipinagpaliban muna ng mga nilalang na yon ang kanilang pag-aani ng pagkain. Lubos naman yung ikinatuwa ni Orlan sa kadahilan ng dahil sa ginawa nito, doon niya napagtantong wala yung balak na lokohin siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paghihintay, paulit-ulit naman niyang tinanong ang nilalang nakausap niya kung darating pa ba ang pinuno nito. Hinahaluan niya rin yon ng pangiinsulto, dahilan para mangako sa kanya ang aswang gubat na magpapakamatay yun sa kanyang harapan kung hindi darating ang pinuno nila. Pagtatapat pa nito sa kanya na, ni minsan sa buhay nila, wala pa silang inatrasang hamon. Ganun ba? Eh bakit hindi pa dumarating ang pinuno ninyo? Isa lang ang ibig sabihin nun, bahag ang kanyang buntot. Ayaw niya pang mamatay, kaya imbis na ipagtanggol kayo, pinili niyang magpakalayo. Wika naman ni Orlan matapos niyang marinig ang sinabi ng nilalang.
Ngunit ilang segundo lang ang lumipas matapos niyang mabitawan ang mga katagang yon. May nasipat siyang 2 tumatakbong kabayo na purong kalansay. Sa likod nito nakasakay ang 2 lalaki. Yung isa sa mga ito may makisig na pangangatawan, habang ang isa naman butot balat. Sa kanyang pagmamasid, halos hindi naman maiwasan ni Orlan na maging seryoso, gawa ng ramdam niya sa presensya ng mga ito na hindi yun mga pangkaraniwang nilalang. Okay. Pasensya na kayo, hindi muna ako magpapakita ngayon kasi maiksing opinion lang ang may bibigay ko sa episode 2. Alam nyo naman, mahaba pa to kaya hindi pa ako makakapagbigay ng purong opinion. Tsaka makita nyo man ako dun sa lapag natin sa pinuno, matik, mamaya meron tayo niyan. Tsaka ito, kapag nakita ko tong umabot ng mga 700 comments, isusunod ko na kaagad yung episode 3. Alam ko, pare-pareho naman tayo eh. Bitin tayo rito sa episode 2. Lalo na ngayon, nandito na yung 2 gabunan ng mga aswang gubat. Alam nating umaatikabong aksyon to sa episode 3. Kaya pa-comment na lang ako dyan ng episode 3 na pinuno. 700 comments. Lalapag kagad natin yung 3. Kita-kits tayo. Salamat.